Okay. Shoutout dyan sa mga mahilig mangutang o mga palautag na kagaya ko. Paano nga ba tayo makapag-loan sa GCash from 1,000 to 30,000 pesos or more? Guys, ituturo ko sa inyo step by step kung paano nga ba tayo makautang sa GCash. Kasi sa GCash guys, no need na tayo mag-submit ng mga ID or mga proof of billing. Basta po, make sure verified na po yung GCash account ninyo. Meaning, na-comply na ninyo yung mga requirements ni GCash. So, ang tanong, paano ba tayo makapag-loan? Kung magkano ang pwede nating ma-loan? Depende po yun sa ating G-score. Gaya nito po, tingnan natin ha. Dito tayo sa ating, balik tayo dito. Ganyan. So, tingnan natin yung ating G-score kung magkano na kasi nagdidepende sa G-score natin kung magkano ang pwede natin mautang sa GCash. The more na mas malaki ang ating G-score, mas malaki po ang pwede nating mautang sa GCash. So, ganito, click lang natin itong G-score natin para pa-check natin kung ilan na yung G-score natin. So, yan, meron na po tayong, kagaya sa akin, meron na akong 507 na G-score. So, paano nga ba pataasin o palakihin yung ating G-score? So, meron po siyang limang paraan kung paano natin siya mapabilis na tumaas yung ating G-score. Una, yung magka-cash in lang tayo sa ating GCash account. Then, magbabayad tayo through QR code. Meron pa, yung kasunod ay yung magbayad tayo ng mga bills, kagaya ng mga electric bills, mga ganun, kahit anong bayarin, pwede natin gamitin yung GCash para mas mabilis na tumaas yung ating G-score. Then, pwede mag-invest, pwede din mag-save. Yan. Yan po yung mga paraan paano tumaas yung G-score. Ang tanong ngayon, balik tayo dito sa pinaka-home ng GCash. So, dito, tuturo ko sa inyo guys, step by step kung paano. Siya nga pala, sa mga bago pa lang dyan, huwag niyo po sanang kakalimutan, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe pag magustuhan niyo ang video at mag-like na rin. Marami pong salamat. So, wala nang intro. Diretso na tayo sa pinaka-purpose ng vlog na to. Siyempre, dito tayo sa ating dashboard ng GCash. So, hanapin natin itong view all. Try natin mangutang sa GCash. Kung makakautang nga tayo. Tingnan natin. And then, dito po, scroll up lang tayo. Hanapin natin may makikita tayo ditong baro, ganyan. Ayan. So, click natin yan. Hanapin natin yung G-loan. Ayan. Ito po. So, click natin yan. Tingnan natin kung magkano po din natin mautang. Ayan. So, meron pwede tayong makautang dito. Ayan po, nataas po yan. Depende po yun sa iyong G-score. Kung halimbawa nakailang loan ka na, nataas po yan. Nataas po lalo na pag on time ka nagbabayad ng iyong loan or kaya advance ka nagbabayad, pagkasunod mo utang, kunti na lang, or mas mataas na ang iyong pwede mo utang. Then, magkagandahan dito, payable siya within 5 months. Then, meron siyang 6.57% lang na interest rate. Tapos, yung processing fee, ang kagandahan dito, 3% lang. So, meaning sa 1,000, 30 pesos lang po ang mababawas. So, konti lang siya. So, click na natin itong get started. Mangungutang na tayo. Excited na ang mga palautang dyan. So, dito. Dito po. So, iyan. Ito na yung pinaka-max ko, 1,000. Konti lang. So, payable siya within 5 months. So, lagay lang natin ang purpose of loan natin. Lagay natin. So, click natin yan. Magaya ng general expenses. Ganun. So, dito may makikita ka dito. Ayan. Na bawas na yung 3% processing fee. So, sa 1,000, magiging 917 na lang ang matatanggap mo. Tapos, may interest rate siya na 6.5%. Then, ang payable niya within 5 months. So, makikita nyo po yan guys, ang monthly dues niya, kung 265. Ayan. So, kung okay na po kayo ganyan, get this loan na. Click natin yung loan.
Ayan po, ang mga rin yung marireceive na na may bawas na sa 30 pesos. Tapos, 265 po monthly. Ayan. Then, makikita niya yung principal amount. Yan. Tapos, hindi yung paganyan. Yan. First payment dito, ipapakita din kung kailan ang first payment nyo. December 9, kagaya sa akin. So, pag okay na tayo dyan, continue lang natin. Pala, ayan, makikita dito, ang kasunod nun po, i-review nyo yung personal information. Pag okay na po yan, in-next nyo lang po, in-next nyo lang. Ayan. So, dito, ilalagay natin dito yung nickname natin. Then, ayan, yung basic lang, mga basic lang naman. Status, kanyan, number. Then, optional din pala to. Then, pwede nyo na hindi lagyan yung mga optional dyan. Tapos, lagyan nyo ng small business, kanyan. Ano na pong bahala. Dito maglalagay din tayo ng parang reference na, halimbawa, yung mama nyo, or kapatid nyo yan. Lagay nyo lang dyan, basic lang, mga number, mga information. Tapos, pag okay na, next nyo lang po. No? So, next natin. May box po dito sa baba. Ayan, click nyo po yan. Then, submit nyo na. Ayan, meron pong data privacy. Basa-basa lang po kayo kung gusto ninyo. Hindi kayo tamad magbasa. Then, pag okay na yan, pag okay na, submit na natin. Submit na. Ayan. So, dito, i-review nyo lang ulit yan. Then, click natin yung dalawang box yan sa baba. Click natin yan. Ayan, may makikita po kayo dito. Ayan, J-Loan Disclosure Statement. Yan, basa-basa lang. Basa-basahin lang natin yan. Makikita nyo po. Ayan. Ayan. Then, back lang tayo. Then, click natin ulit to. Ayan, click natin yan. Ayan, basa-basa lang tayo. Pag okay na, balik tayo ulit. Pwede na pong i-continue natin. Pag okay na po, continue lang. So, napakadali lang siya. Then, pag okay na po siya, confirm lang natin. Ayan, click natin ang confirm. Then, magsisend ng authentication code or yung parang OTP. Kunin lang natin. Ayan. 796106. So, lagay lang natin. Submit lang natin. So, maghihintay tayo na approve yung ating loan application. So, yan. Ayan na. Taran! Loan application successful. So, yan. Ayan na po. Kung makikita nyo po sa taas, you have received 970 pesos na. So, yan. Napakabilis lang. Wala lang 1 minute. Tanggap mo na yung loan mo. Diba? So, sana po nakatulong ang video nito sa mga palautang dyan. Sige, go na. Pwede na umutang sa GCash. Okay po, basta marunong pong magbayad ng utang, tandaan po. Pag mangungutang, babayaran po. So, hanggang dito na lang ang video nito. Salamat.